At alam naman ninyo, mabigat. Mabigat ang mga pangyayari dito po sa puro kahihiyan. Itong ASEAN. SEA Games pala, SEA Games. Southeast Asian Games. Na pinamumunuan ni Alan Peter Cayetano. Mantakin nyo, kumakain ng kikiam. Nagre-reklamo yung mga atleta. Kabi-kabila ang reklamo. Sana kung isang beses lang. Hindi po, lahat halos ng participants. Hindi mga Pilipino ito sanay na tayo sa reklamo ng mga atletang Pilipino na hindi naman nila pinapansin. Ano po? Pero ito, yung mga yung mga foreign countries ito At bawat pala bansa na yan, meron silang mga dayuhang coach. Halimbawa, yung Thailand, di ba? Iba ang coach nila Hapon, mga ganon Pare-pareho silang nakaranas ng dispalinghadong preparation nito pong SEA Games. Kasi inuna, puro kaldero, yan. Sana diyan kayo nagluto para hindi kikiam ang pinakakain ninyo sa mga atleta. Ano po? Si Alan Kikiam Cayetano. Caldero. Ang dami hong reklamo dyan. At ito ngayon ang mga masama niya. Yung timing daw, mukhang gusto pang gamitin si Robredo para ipantabon. Parang kumot, Para ika nga malihis yung pong mga katarantaduhang nangyari dito po sa SEA Games. Hindi pa nagsisimula, palpak na. Kesyo. Binabaliktad pa, parang gusto pang may kasalanan pa yung publiko Bakit? Sino ba kumita dyan? Yung publiko ba? Bakit? Sino ba ang in charge ng preparation? Yung publiko ba? Bawal na ba mag-opinion? Pero si Vice President Leni Robredo, meron hong mga isisiwalat daw. Ano kaya yan? Ano kaya ang mga isisiwalat ni Vice President Robredo? Katakot. Alam Peter Cayetano, ang galing mo magtalumpati yung kampanya sa eleksyon Pinapalakpakan ka pa ng mga uto-uto, di ba? Yung mga yung mga pabigla-bigla kung humanga. Nagsalita lang anti-corruption kunyari. Ayun, nakita na ninyo. Kaya yan yung sinasabi natin nung minsan na hindi tayo basta-basta dapat ibubuhos ang buong tiwala kung may nakita tayong magandang ginawa sa kahit sinong politiko. Sapagkat tayo po ay nasa panahon na ng mga puro pagalingan lang sa panloloko. Dapat nadala na tayo dyan, yung kay Peter Cayetano na yan. 11 billion. Nasaan? Puro kahihiyan Imbes na karangalan, kahihiyan. Manyosa. Buti pa rin sa umping, may manyosa. Masarap yung gaw-gaw dun Tsaka yung chami. Doon ako kumakain
Ayan po ano. Kasi naman, itong si Alan Peter Cayetano, House Speaker ka, paano ka napunta dyan? Paano ka napunta sa Southeast Asian Games? Aber? Ba't ka nandyan? Ba't pinangahasan mo yan? Eh hindi mo naman trabaho yan. Ang trabaho ninyo'y gumawa ng batas, nandyan ka. Anong gagawin mong batas dyan? Batas na ano? Illegalize ang corruption. Bagay, legalize na yan. Ang kailangan mo lang, mambola. Di ho ba, mga kaibigan? Para ka makasandok doon sa ipinagawa ni Cayetanong di mo maintindihan kung yun ay kaldero o batya, banyera o kaldero. Ha? Dapat ngayon yun, doon sa tuktok nung ano na yun, nung napakataas na monumentong yun, na foundation ng kaldero niya, ilagay mo yung ulo ni Cayetano ron. Pagawa ka ng rebulto, ulo. Nando sa gitna nung kaldero sa ibabaw. Lagyan mo ng titulo, Pambansang Kahihiyan at Kurakot. Yan. Di ba maganda ho? Manyosa ka ng manyosa, ito palang mga manyosang ito, may kaso. May mga kaso ito, mga kaibigan, inireklamo sa panggagancho. Hindi kaya yung ASEAN ng ipantutubos doon sa mga nagancho nito. Tapos sasabihin nyo, sorry. Anong sorry? Tapos nagpapagawa ka pa ng mga damit. Doon sa, sa couturier na bakla. Modista yun, di naman sastre yun. Sip mo si Alan Peter Cayetano, nagpapagawa ng barong sa modista. Pisgok, ha? Ugok. Pisgok, ugok. Pisgok, ugok. Yan. Bakalain ninyo yung mga atleta natutulog sa carpet, sa sahig. Sa baldosa natulog. Ano gusto ninyo? Matuwa kami. Umpisa pa lang yan, bago pa mangyari yan, hindi naman ninyo ginawa yan. Hindi ninyo inatupag yan. Sino mga kamote na pagkukuha ninyo dyan? Pondo Pondo ang inatupag. So ngayon, ayan po, ha? Pati yan, ihahanap nila ng sisisihin. Gusto pang ibintang doon sa mga tao na nagsasalita dahil sa kahihiyang inaabot ngayon. Pahos-hos pa kayo. Wala naman pala. Kalain mo, yung isang team, yung Thailand. Naka-check-in dito sa hotel sa Malate. Pagkatapos, saan pa magte-training? Sa Pasig ba? Ang layo traffic. Pati yung traffic nagulat yung mga tao rito Ang traffic kanya. Ilang oras ang inuubos namin, di na kami nakapag-ensayo. At ang Thailand, mga kaibigan, yung kanilang Prime Minister, matapos makarating sa kanyang kaalaman na ginutom sila rito,
yung mga atleta, abay nagpadala ng pera para sila na ang gumastos sa sarili nilang pagkain. At pati yung training nila dito sa Makati. Nakahanap sila na hindi naman hindi nga supisyente doon sa training nila, pero wala na silang ibang choice para paghandaan itong nalalapit na paligsahang ito, mga kaibigan. Ilang araw na lamang po, hindi ho ba? Sino pinahiya ni Alang Peter Cayetano? Hindi yung presidente at saka ang sambayan ng Pilipino. Depensa pa si Juan si Panelo Kahit anong depensa nyo, wala na yan. Sabog na yan sa buong mundo. Di ba kayo nahihiya? Yung preparation ng Japan, ang tagal para sa Olympic Mas malaki yun, pero doon walang nakaw. Sasabihin ko sa inyo. Kasi po, mga kaibigan, ang Hapon, iba mag-host yan ng international event. Ako'y nakadalo sa APEC sa Osaka. Nung bagong tayo yung yung airport doon sa Osaka na nasa gitna ng dagat. Yung Kansai Airport. Nung bagong gawa yung, kasi yung luma, may luma naglagay sila ng bago. Malayo yun sa lungsod. Nasa gitna ng dagat yung, yung airport. Pero napakaganda ng ng reception. Walang gulo, wala. Kukwento ko sa inyo, malaking pagkakaiba. Ito ano pa ba? Kailangan pa ba nating ikwento itong mga dinanas ng mga atleta rito? Mapadayuhan at mapapilipino. Sabi ko nga sa inyo may mga atleta tayo na nabalitaan ko para makakain lamang, kinakailangan nilang dumiskarte. Yung iba dumidiskarte sa Harrison Plaza, nagbabantay ng parking. Nakikibantay, hindi naman sila yung mga itinilagang maningil ng parking doon. Dumidiskarte. Bakit? Para may maalmusal. Tapos papagawa kayo ng kalderos, 55 million. Saan ka nakakita ng taong may sensibilidad? Wala walang sensibilidad Pag wala kang sensibilidad, wala kang sense of priority. Bueno, mga kaibigan, umpisa pa lang nagdatingan dito yung mga delegasyon ng nalalahok dyan sa SEAG na yan, mga kaibigan. Ang unang dumating dito, nanggaling po yung mga football team ng Timor-Leste. Alam niyo yung Timor-Leste? Ano yan? Yung humiwalay sa yan di ba? Sa Indonesia. Salita dyan, medyo Kastila sa Myanmar, at saka Cambodia dumating. Ang katwiran dito ng gobyerno nitong organizing committee, kinakatwiran nila kesyo hindi raw nila alam na yung araw na yun ang dating. Sabado yun mga kaibigan kasi yung iba ron, ang tagal naghintay sa airport, ilang oras, mga kaibigan, silang inabot. Sa madalit sabi, yung Timor-Leste, naging Timor-Leche. Na leche, mga kaibigan nagreklamo sila dahil sa inconveniences na kanilang nasagupa sa airport at sa hotel arrangement nila. Sino ba yung
Yung Thailand din yata ang pinadala ng pera ng gobyerno nila para dun sa pagkain. Kasi yun daw pagkain, paulit-ulit na, mga kaibigan, wala pang sustansya. Itlog, kung ano-ano. Itlog, ano ba yun? Yung kikiam, yan, mga kaibigan. Yan ang pinakakain sa kanila. Mga player yan eh. Lalabas pa rin, sabutahe kayo eh. Sinasabutahe ninyo yung mga atleta eh. Mga kaibigan. Ngayon, alam naman ninyo, yung mga Thai, may sarili silang klase ng pagkain eh. Mga kaibigan, di ba mga hotel dito eh, pinagmamalaki pa nila yung may mga, yung mga buffet nila, di ba? Mayroong mga iba-iba, international foods, di ba? Ba't dyan di kayo nakagawa nun? Di ba? Kaya ang ginawa nung Prime Minister ng Thailand, pagkatapos na makarating sa kanyang kaalaman yung kanilang kalagayan, nagpadala ng pera. Hindi ba kayo nahihiya? Ang laking kahihiyan yan. Sipin ninyo. Bilyon-bilyon yung pinag-uusapang pondong nawaldas dyan sa SEAG na yan, hindi pa rin yung may paliwanag eh. Isa yun isa pa lang yan. Yung mga nagre-reklamo na yan, na-standby sa airport. Kasi hindi raw nila alam na darating. Hindi raw. Kalukuhan yan. Sabi ko nga sa inyo, kung nakadalo na ng international event, yung Asia Pacific Economic Conference sa Tokyo, marami akong nadaluhan eh. ASEAN, sa Thailand, may iba pa, sa New York, United Nations, walang ganyan, mga kaibigan. Huwag na natin isama yung New York kasi Amerika yun eh. Dito na lang sa Asia. Alam mo ninyo, pinakamagandang reception, wala nang tatalo yung Japan. Ang mga sasakyan, naka-standby yan, 24 hours. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na kung kailan darating, tsaka lang pala susunduin. Hindi. Dapat naka-standby na ron yung mga sasakyan nila para maghatid sundo lahat ng delegasyon na darating. Kayo ang hindi preparado. Ano katunayan? Nakuna na ng litrato yung Rizal Memorial, mga kaibigan. Alam ba ninyo yung paggaganapan para sa media briefing? Yung media ano tawag mo ron? Basta yung kung saan ang pwesto ng mga nasa media para sa mga press conference. Yung working area, dapat ang tawag doon. Ngayon, nakuha ng litrato. Napanood naman ninyo sa television yun eh. Mga kaibigan eh. Abay, puro hollow blocks pa eh. Walang palitada, walang bintana eh. Pagkatapos may mga upuan na monoblocks. Mga kaibigan, mga plastic na upuan ang nandun. Isipin mo, masisinghot mo pa yung mga alikabok doon galing doon sa ginagawa pa lang pala nila yun. Sa Sabado na ito. Samantalang yung Japan, 90% ng tapos, 8 buwan pa yata yung kanila. Yung gaganaping Olympics sa Japan. 8 buwan pa nalalabi. 90% ng tapos ito. Almost done yung kanila eh. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng pati transportation nilagyan nila ng transportation para lamang exclusively magamit dun sa mga dadalo dyan sa sinasabing na yan, event na yan ng Olympics. Dito wala eh. Tapos sino sisisihin ninyo? Yung publiko na katulad yung publikong Pilipino
na nahihiya dyan sa ginawa ninyo? Mantakin mo? Oh, pagkain, pag-usapan natin ng pagkain. Sabi ko nga sa inyo, walang tatalo doon sa APEC na ginawa sa Japan. Napakalaki nung press area na binigay doon para sa mga nasa media. May working area doon. Kasi noon, meron ng mga computer eh. Anong taon yun? 95 yata yun. Kung di ako nagkakamali. 1995. Mga kaibigan. Meron na sila mga computer doon at meron din mga booth. Kanya-kanyang booth eh. Sobra-sobra yun. Naka-allocate para sa mga bawat participating countries. Ang laki, mga kaibigan. Pagkatapos, yung press area na yun, na punong-puno, libo yun eh. Mga kaibigan, ang dami. Yung mga nasa media, mula sa iba't ibang bansa dito sa Asia. Nandoon lahat, mga kaibigan. Walang magrereklamo, walang upuan, wala. Lahat yun. Sobra-sobra, pati yung booth na ginawa, mga kaibigan. At alam ba ninyo, doon, breakfast, lunch, hanggang dinner, provided yun, mga kaibigan. Pupunta kayo sa, kuha nila, yung designated area, pag oras na ng almusal, gagawin mo nga lang, gigising ka eh. Nasa hotel ka, gigising ka. Pagkagising mo, pumunta ka na doon sa area kung saan naka-standby yung mga bus. Papunta doon sa sa pagdarausan ng APEC. Punta ka doon. Naka-standby yung bus. Alam mo ba yung tinanghali ka, nang gising, wala kang kasama, mag-isa ka lang. Pumunta ka ron sa tapat ng istasyon ng tren sa Osaka eh. Alam ba ninyo yung bus? Aalis yun. Pag sumakay ka, aalis na yun. Ihahatid ka niya, ikaw lang ang pasahero. Kaya huwag niyong idadahilan yung mga atletang na standby sa airport at huwag niyong idadahilan na hindi sila nag-inform. Dapat yan, may itinerary na kayo. Kahit ba hindi eksakto yung date ng dating nila, dapat at least naka-block na yung mga petsa. Panahon ng datingan na nila. Di sana hindi na sila nagpunta ng maaga rito. Kasi wala naman silang gagawin pala. Ni makapag-training, hindi. Yung iba raw sa karsada yung tawag mo ron, nag-warm up, nag-kwan. Wala walang venue eh. Ayaw silang papasukin. Mga kaibigan, anong klaseng kalechihan yan? Di ba? Sino sisisihin ninyo? Lagi kayo naghahanap ng sisisihin eh. Yan ang hirap eh. Walang responsable. Sino ba kumita dyan? Ang sinisisi nyo yung hindi kumita? Nanonood lang? Mga kaibigan? Sabi ko nga sa inyo, sa APEC, kaya anong oras ka dumating? Katulad ko, meron akong laging kasama noon pag umaalis kami. Pag magko-cover kami ng mga international event, lagi akong may kasama na isang veteran media man. Kasi para makatipid kami sa kwarto, kami nagbabayad eh. Hindi naman kami libre. Mga kaibigan, para makatipid kami, nagsasama kami sa isang kwarto. At hindi lang yun. Humihiwalay kami ng flight namin, hindi kami sumasama doon sa aeroplano na sasakyan ng presidente at saka ng mga kasama sa delegasyon. Although ang pangalan namin nandoon. Pwede kang magsarili ng biyahe mo. Gagawa ka ng itinerary mo na tutugma doon sa itinerary. Bakit hindi kami sumasama doon? Kasi kapag ka
sumakay ka sa eroplano ng noon ewan ko ngayon, ng presidente, siguro mga 3-4 na oras, nasa loob ka na ng eroplano, isipin mo yun. Ha? Bago dumating, bago sumakay ang presidente, kailangan nakaayos na kayo ron. O, ba't ako aksayahin ko yung panahon ko ron? Hindi ba? Kaya kami, humihiwalay ng flight, 2 kami lagi, magkasama. O, pero yung ticket namin, kapareho ng itinerary, kaya lang, magkaibang araw. Oh, pero pagdating mo sa pupuntahan mo, mga kaibigan, kung may arrangement yan, abay, nando na yung susundo sa inyo. Di ba? Karaniwan yan, pagka dumayo ka dun sa bansa na pupuntahan mo, naka-arrange yan dun sa embassy ng iyong bansa eh. Di ba? Sila ang in charge na kuwan. Dito hindi, sinalo nila ito eh. Para ma-justify yung gagamitin pondo eh. O pagkatapos hindi naman pala ninyo kayang i-provide. Hindi ba? O tulad niya no. Pagpunta mo ron sa Osaka no, magko-cover ka ron sa pagdarausan ng event. Pag galing mo ng hotel, maglakad ka ng konti. Meron namang direksyon kung saan ka pupunta eh. O pagdating mo ron, yung boss ihatid ka. Ngayon, nandun ka sa venue. Mag-almusal ka na ron. Kung aabutan mo yung oras ng almusal, hindi ka maubusan ng pagkain. Ang dami ng pagkain, mga kaibigan. Pagkatapos, habang kayo'y nandoon sa working area ng media, napapaligiran kayo ng snacks. Wala kang aalalahanin. Nakita ko nga yung mga iba na kakahiyaman sabihin, taga Malacanang. Pinag-uuwi yung mga sa sobrang dami. Pwede naman eh. Di ka naman sisitayin. Tsaka talagang nilagay yun doon, para sa inyo. Kaya wala naman masama na iuwi mo yun. Kaya lang medyo nakakahiya rin kasi mga kaibigan dapat doon mo na lang kainin. Pero ang dami, tinapay na masasarap, mga noodles, ay naku, sus Mariosep. Soft drinks, lahat ng klase, pati mga kape, hindi mauubos. Hindi nyo kaya. Siguro yun ay sponsored siguro yun ng mga kumpanya sa Japan. Dito may nag-sponsor Nag-sponsor nga, papakain pala, kikiam. Pagkatapos, hindi rin maganda ang reception sa hotel. Mga kaibigan, pinatulog yung mga dahil sa hindi raw naka-schedule, ang dinadahilan ang check-out time dan is 12. Di sana malayo pa, binlock nyo na. Mag-i-sponsor kayo, tapos ang sponsorship nyo ano yan, motel? Papipilahin mo yung mga customer. Hindi ba? Katarantaduang malaki. Mga kaibigan Masabi lang na nag-sponsor Yung Sheraton Hotel ni Century Park, pala ngayon yun. Yung kay Luciutan. Dyan Sipin ninyo ilang oras naka-standby yung mga tao sa lobby. Di siyempre, ang dami nila ron dahil meron pa mga ibang mga sumusunod na dumarating. Kalahin ninyo, dahil wala pang mga bakanting kwarto, inilagay sila sa isang holding area. Kaya doon nakatulog. Nagsiali sa bansa nila yan, siyempre, mahaba rin ang preparasyon yan. Huwag mo sabihin yung Hong Kong 1 oras at kalahati lang, pupunta kang Hong Kong. Pero gigising ka na maaga. Kasi kailangan 2 hours before makarating ka sa airport. Pagkatapos mo, naka-standby ka pa rin sa airport. Mahabang preparasyon yan. Mga kaibigan, kaya pagod na pagod yung mga tao. Pagkatapos sasabihin nila, ang check-out, wala kaming pakialam dyan, nag-sponsor kayo Bakit hindi ninyo ahead of time ay binlock ninyo
yung mga reservation. Hindi ba? Kung talagang mag-i-sponsor kayo, hindi sponsorship yan. Oh. Ayan, biniyaran ba kayo ng nitong pisgok na to, ugok, mga kaibigan? Oh, nagbayad ba yan o hindi nagbayad? Mga kaibigan. Pagkatapos yun namang yung pagdating sa pagkain, na yun nga, yun ang pinakamalaking kahihiyan. Sipin mo, alam ng Prime Minister na nagpadala ng pera. Naawa dun sa kanilang Meron pa yung Cambodia. Ewan ko kung ano naman yung nirereklamo nun. Ito yung kumalat sa social media, yun grupo ng Cambodian athletes na natutulog sa sahig. Habang yung grupo ng Timor-Leste nag-intay ng kung ilang oras, mahabang oras, sa pagdating nung susundo sa kanila, na sasakyan nila papunta sa hotel. Alam niyo kung saan dinala? Sa ibang hotel. Isipin ninyo, nadala sa ibang hotel. Mali pala. Di inabot ng siyam-siyam. Nag-complain din sila dahil sa mga kalituhan sa airport. At sila ay napilitan na baguhin yung kanilang schedule sa practice nila. Dahil yung training venue kung saan sila magpa-practice, napakalayo mula doon sa hotel nila. Nga yung sinasabi natin iba-iba kasi ang venue kung saan pinaglalagay. Meron sa Laguna, meron sa Subic, meron sa Pampanga. Mga kaibigan, di ba ho? Ay, naku, sus Mariosep. Yung pala hindi organisado. Maging yung pina-renovate na mga lugar dito sa Rizal Memorial hindi pa hindi pa tapos Isipin mo, nandito na yung mga delegasyon. Siyempre, bago sila sumalang, bago mag-umpisa itong November 30 ang umpisa nito bago sila sumalang diyan, kailangan nakaprepara rin sila, nakakondisyon itong mga athletes na ito. Mga kaibigan, pero ano nangyari? Ayan po, lintik na puro kahihiyan. Tapos magagalit pa kayo, napo na yung kaldero. Anong simbolo ng ano raw yun? Tribute. Parangal, di ba? Tribute. Para dun sa mga atleta natin. Yung atleta nga natin, di ba? Ano reklamo niyan? Hindi kumakain, hindi nag-aalmusal Mga kaibigan Yung pala, iniaasa rin nitong mga taga-Philippine Sports Commission dito sa mga atleta na silang sarili nila maghahanap ng kanilang mga sponsor natutulong sa kanila para sa kanilang pangangailangan habang nagte-training, nagsasanay, mga kaibigan. Ito naman, itong Thailand Football Association, ang reklamo nila, mga kaibigan, yun nga yung limitado yung rasyon ng pagkain. Nakita na ninyo? Yung sa Osaka, kinukwento ko sa inyo, unlimited yun. Mga kaibigan, minsan tapos na yung oras, ang dami pang pagkain, pwede ka pang kumain. Ang ganda ng ang linis ng lugar. Mga kaibigan, ng kainan, nandun na lahat sa venue Ito, akalain mo, pinag-iwahiwalay mo. Tapos mali-mali pa. Tsak na pinagkakitaan yan, yung sino mga inarkila, di ba nung nakaraang ASEAN dito nabisto rin ng COA yung katarantaduhan sa transportation, mga kaibigan. Hinati-hati kung sino-sino yung
ang ginawa hinati-hati para hindi sila makover ng ng audit, mga kaibigan. Isa lang ang kumpanya pero pinagbiyak-biyak na ganun. Ha? Para hindi sila wala silang liability, wala silang accountability, wala silang pananagutan, 'di ba? Kahit na sinalamaan kanila yung kontrata sa pag-arkila ng mga sasakyan. Ito nirereklamo mga kaibigan Wala yung mga sasakyan tsak na may kumita rin dyan. Kaya sa laula yan Lahat ng ika nga, tabas na pwedeng tabasin dyan sa pondong para pagkakitaan nila. Ginawa riyan Alam nyo ako, nag-o-organize din ako ng event nung araw. Pero maliliit lang na event. Hindi katulad nitong malalaki. Pero ano yan kahit papano meron tayong knowledge sa sa pag-organize ng mga okasyon, mga kaibigan. Alam nyo, nasa sa isip ng ako yung matinong organizer, ang iniisip mo lagi, yung walang masasabi sa'yo ang lahat ng mga inimbita mo sa okasyon. Yun ang iniisip ko Yung pera, secondary lang yun Yung kikitain mo. Ang importante kasi, yung kahihiyan mo. Mas importante sa pera yun Kredibilidad ang nakataya Mga kaibigan paano ngayon? Wala na kayong kredibilidad. Sinira ninyo kredibilidad ng mga Pilipino. Huwag nyo sabihin, kahihiyan ninyo, kahihiyan namin. Yun na nga ang problema Pagdating sa kahihiyan, kasali kami. Pagdating sa kikita, kayo lang yun Anong klase yan, mga kaibigan? Tapos ang isisi nyo ngayon, dito sa mga nahihiyang tao na hindi mapigilang makapagsalita dahil sa sobrang kahihiyan. Hindi kayo marunong. Hindi kayo pwedeng pagkatiwalaan. Wala kayong credibility na. Sinira ninyo ang credibility ng mga Pilipino pagdating sa organization. Apektado na yan, mga kaibigan. Sana kung isang bansa lang, hindi Halos lahat Mga kaibigan, ang participant Walang hindi nagreklamo Ngayon, para hindi magreklamo yung mga Pilipino, inuto ni Cayetano, nagpunta ron Hindi ko alam kung inabutan. Mga kaibigan, huwag na kayo maingay. Baka sumali pa kayo sa ingay na. Hindi importante yan Ang importante rito yung mga bisita mo. Tapos sasabihin ni Panelo, wala naman yan Wala raw yan, mga kaibigan. Ang importante raw, wala namang, hindi naman nanganib daw ang buhay. Ano? Sabi nga nung isa para mapadali sana sila, anong delegasyon yun? Thailand din yata yun. Mapadali ang kanilang biyahe, magmula sa hotel, hanggang doon sa lugar na mag-iinsayo sila. Mga kaibigan, inaantay nila yung escort nilang pulis. Di ba? Karaniwan niya, ini-escort sila, mga motorcycle, tsaka mobile. Wala walang dumating Mga kaibigan. Kaya ang ginawa nung kupunan ng Thailand, umupa sila ng sarili nilang venue. Ayaw din silang papasukin dun sa Rizal Memorial. Sa Pasig. Malayo. Hindi sila makakapunta. Meron namang isa, hindi ko alam kung sila rin yun. Magpapalit sila ng damit. Hindi sila pinapasok doon sa pagdarausan lugar ng kanilang practice. Pwede lang sila mag-practice, hindi sila pwede magpalit ng damit. Isipin yung katarantaduhan nyo, saan nagpalit ng damit? Doon sa bus. Sa loob ng bus. Hindi pa ba natatawag na kahihiyan yan? Tapos sasabihin ni Panelo, wala raw yan. Mga kaibigan. Asa na mga sensibilidad nitong mga taong ito?
Ha? Wala nang pakiramdam ito, ha? Kung ganun ang katwiran nila, mga kaibigan, isipin ninyo ano raw yan, buti raw walang napahamak dyan. Doon kayo, doon kayo mag-ingat. Di ba sinasabi nga nung nagpunta si Presidente Duterte sa Japan para doon sa koronasyon nung emperor, mga kaibigan? Di ba, pinagayabang ni Cayetano? Kasi hindi napasama si Presidente Duterte doon sa mga, sa hanay ng mga leaders. Doon siya nalagay sa mga ambasador. Kasi hindi naman siya expected na darating doon. Ano sabi ni Cayetano? Ano nga malaki respeto Kasi yung sasakyan niya bulletproof Nakita na ninyo? Walang kinalaman yung bulletproof sa respeto. Tandaan ninyo. Kay Juan Panelo, may kinalaman yun sa panganib. Ayaw nila ng embarrassment. Dito wala Katakot-takot na embarrassment ang nangyari. Mga kaibigan Ayaw ng Hapon o maging ng sino mang bansa na mapapahiya sila. Dito, mga kaibigan, akala mo kung sino. Nagsalita pa sa Senado, di ba? Nung magpatawag ng hearing ang Senado, this is not just a symbol. The symbol. Yan. The symbol of corruption. Alain ninyo, bawat pagkain, bawat pagkain, pareho menu, pare-pareho. Kain ka siguro sa umaga, kain ka sa tanghali, kain ka sa gabi. Yun at yun din. Anong klase yan? Pati tubig, hindi lang yung pagkain tubig, yung drinking, yung bottled water, mga kaibigan. Bawat isa, dalawang bote lang ng tubig. Atleta yan Di kailangan niya maraming tubig, di ba? At saka, nasan yung mga sponsor nito? Wala ba nag-sponsor? Tubig, mura lang yan Mga kaibigan Hindi ba? Lalo na kung pa-sponsoran mo pa yan. Di ba si Lucio Tax merong racket na tubig yan, di ba? Mga kaibigan. Kaya yung Prime Minister ng Thailand, mga kaibigan, sila na nag-provide para sa pagkain nila, Thai food menu para sa mga athletes. Alam niyo kasi ang Thailand, iba pagkain niya, may lagi silang merong mga gulay mga kaibigan Tsaka iba ang panlasa nila Bihira sa kanila yung mga baboy-baboy, mga ganun-ganun. Bihira yun Kadalasang kinakain niya, akala mo mga damo Pag tinikman mo, masarap naman. Maasim na matamis. Yun ang kanilang kwan May sarili silang pagkain Dapat pinagandaan yun, di ba? Kasi nga, bara-bara iba-iba. Kaya yung kinukwento ko sa inyo, dapat ang event kinumpay na lang sa isang lugar. Bakit kasi kinakailangang magkahiwa-hiwalayan, malalayo ang pupuntahan? Di ba nasa Clark yung tinayo nilang kwan? Yung overprice, mga kaibigan na kung ano-anong ginawa nila, pati yung kaldero nila. Sabi ko dito pati yung inuming tubig, na nakalagay sa kwarto nila, yung provided para sa mga athletes, dalawa lang, hati pa yung management ng hotel, at saka yung organizer. Ibig sabihin, tigi isang bote, isa sa organizer, isa sa hotel management, mga kaibigan. Anong klaseng sponsorship yan? Tubig na lang Nakupitan pa Halatang halata mga kaibigan, nagkabulsahan dito
Ito naman, meron pang isang reklamo. Yung skateboard. Kasali na pala ngayon yan sa competition. Pero merong nagrereklamo na skateboarder dahil naman sa pagkakatanggal sa kanya nitong mga organizer ng SEA Games. Mga kaibigan, katarantaduhan din po yan. Tinanggal sila sa roster. Sabi nga as of today, I want everyone in the skateboarding community in the Philippines to know that I have been removed. Ayan, sabi nitong isang athlete, from the list of skateboarders who will compete for SEA Games. Despite being the champion, sa kabila na siya yung champion, in the regionals and overall champion for the nationals. Sipin ninyo, national champion ito. Yan ang sabi ni Arian May Trinidad. Ito'y skateboarder po ito. Reklamo niya. Ang gusto raw kasi, gumawa siya ng public apology dahil sa pagkakabulgar niya ng katotohanan laban dito sa mga may kinalaman sa sports, mga kaibigan, na kanyang ibinulgar sa kanyang social media account. Ang sabi niya, so when I declined, nung siya'y tumanggi na gawin yun, na mag-apologize siya, they removed me from the list. Tinanggal siya sa listahan without informing me and without any official or formal letter. Yan ang sabi. Yun pala, mga kaibigan, talagang meron na silang mga dyan, pinipili, pansarili nila. Bakit pa kayo nagpapakompetisyon para sa regional tsaka national? Pala, hindi nila gustong masunod kung sino talaga yung mananalo. Ang gusto pala nila, yung magiging sunod-sunuran sa kanila. Siyempre, pagka ganong nagre-reklamo, ayaw nila yun. Gagawang ka ng paraan para perwisyuhin ka, para hindi ka makalahok dyan. Yun ang ginawa rito. Mga kaibigan. Ngayon, eto naman, yung ibang reklamo pa. We had to wait maybe like 8-9 hours to get our hotel. Yan ang sabi ni Felix Dalmas ng Cambodia. Noong linggo ito kahapon. At naghintay din sila ng kung ilang oras para sa shuttle bus service. Yan. Yun namang East Timor, Cambodia yung sinasabi natin, di ba? East Timor, nadala naman sa ibang hotel. Naging komplikado yung kanilang pagdating sa kanilang training schedules dahil po dyan, mga kaibigan. So madalit sabi, napinsala yung kanilang itinerary. Siyempre, nakaplansya ka, di ba? Naka-schedule yan. Naka-organize kayo. Sinira nitong ating mga organizing committee ng SEA Games, nitong si Alan Peter Cayetano. Sabi pa nga dito ng East Timor, all nations deserve respect. And what happened yesterday was not so beautiful. Isipin mo yan, mga kaibigan. Parang nga namang hindi nyo nilirespeto yung mga tao. Yan ang lumalabas niyan. Akala tuloy, bastos tayo mga Pilipino. Mga kaibigan. Kahit nga may issue, gusto natin maging kuwan sila dito. Ma-enjoy nila yung kanilang pagpunta rito. Kasi yung corruption, issue natin yun. Hindi naman sila kasali ron.
Kaya lang, apektado. Naapektuhan sila. Diyan pa lang makikita ninyo, masyadong ang nangyaring irregularity dito sa paghawak ng pondo. Sinisisi naman itong isang congressman, yun daw Senado may kasalanan sapagkat nade-delay daw yung kung hindi raw dinelay ng Senado yung pag-aproba sa budget para sa next year yung budget na yun eh. Isipin mo kulang pa pala sa kanila yung nautang nilang 11 billion at kailangan pa nilang ika nga po eh. Hindi kami naniniwala dyan. Sobra-sobra yung pondong ginamit na yan, mga kaibigan. Ang dami yumaman dito. Mga kaibigan, kung maghahanap naman tayo ng mapapahiya dito na kahihiyan, abay, wala nang kahihiyan itong mga taong ito eh. Maasa pa ba tayo mapapahiya yan? At least man lang tayo makita nila na isang malaking kahihiyan, yung nagsasalita tayo tungkol sa ginagawa nilang yan, makita nila na tayo mismo nahihiya sa ginawa nila, mga kaibigan, sa mga pinagagagawa nila. Tapos sasabihin nyo, walang issue dyan. Baliwala yan. Kailangan pala manganib muna buhay nitong mga ito na mga bisita natin dito para masabing merong issue. Isipin mo yan. Yun nga, yung si Coach Akira Nishino. Hapon nito eh. Siya pala ang coach ng football team ng Thailand. Akira Nishino. Sabi niya, they opted to work out in the streets near the hotel instead of spending hours traveling. Mas gusto pa raw nila na doon na lang sila sa karsada na malapit sa hotel mag-training, mag-ensayo. Kesa bumiyay sila na malayo. Malayo nga naman eh. Mga kaibigan, masasayang yung oras eh. Ito the games, the first hosted by Philippines since 2005 are expected to draw thousands of athletes, journalists, and dignitaries over their nearly 2-week run. Wala na. Ano na lang ito? Ito naman ang palusot ng SEA Games. Organizing Committee. Mga kaibigan. We sincerely apologize to our athletes, guests, for the inconvenience caused to them by the confusion. Hindi confusion yan. Hindi kalituhan yan. Sabi ko nga sa inyo, kung lahat yan, bakit kasi hindi pinalabas ang mga ano nito eh. Lalabas yan, tapos na itong SEA Games na ito, tsaka lalabas kung paano nila winaldas yung pera dito eh. Mga kaibigan eh. Kasi unang-una, anong kinalaman ni Alan Peter Cayetano sa sports? At bakit siya pumasok dyan? Speaker of the House ka eh. Hindi naman yan ang trabaho ninyo eh. Bakit? Ngayon ito, pinagmamalaki nyo, Manyosa. Alam ba ninyo na yung Manyosa pala, mga kaibigan, katakot-takot ang kaso nito Hindi ko nga alam kung yung kalderong ginamit dyan ay yung bayad doon sa kaldero, mga kaibigan. Baka yun ang ipantutubo sa sa malaking atraso nitong si Manyosa, mga kaibigan. Meron pala itong mga nilokong tao. Itong yung junior.
Junior ba ito? Oo, Francisco Dino Manyosa Jr. Anak ito, yung pinagmamalaki ni Alan Peter Cayetanong gumawa nun. Hindi naman kailangan ng national artist gumawa dyan eh. Oh. Ito ang mga anak nitong national artist sa pangunguna nitong junior na si Dino Manyosa, dinimanda po sila, mga kaibigan, ng mga prominenteng pamilya at ng ilang government agencies. Sa di umano, panloloko sa kanila ng halagang 600 million pesos. Kaugnay po ng isang hindi natuloy na real estate project sa Alabang Hills sa Muntinlupa City. Ayon po sa dokumento, 26 na individuals ito. Ibig sabihin, 26 na tao, private companies, banks and government agency ang naniningil ng bayad at dinidemanda itong si Francisco Dino Manyosa Jr., Denise Manyosa, Angela Milagros Manyosa, Miguel Angelo Manyosa, at Maria Isabel Manyosa Tanhutko. Dahil po sa kabuuang halaga na 626.2 million sa Anahaw Park Project dyan po sa Alabang Hills Subdivision. Lintik po pag nabasa ninyo ito. Lintik pala ang dila nitong itong Manyosa na ito, mga kaibigan. Isipin ninyo makapanloko ito ng 626.2 million. Ngayon, isa ho dito sa mga nagrereklamo na nagngangalang Marisol Ramirez ang nagsampa ng criminal complaint for syndicated estafa. September 13 po, laban dito sa mga Manyosa na hindi po tumupad doon sa kasunduan pagkatapos na siya raw ay mamuhunan ng 50 million para doon sa nabanggit na proyektong yan noong May 2017. Dito sa sinasabi raw na high-end residential project. Meaning to say, itong mga anak ni Manyosa, magkakapatid, mga kaibigan na anak ni Manyosa, nasa nasa real estate business dahil arkitekto yung tatay nila Di ba? Itong si Ramirez, anak din daw ito ng prominenteng negosyante, pamilya ng mga negosyante. Nakilala raw ni Manyosa o ng pamilya ni Manyosa noong 2011 at itinuring sila na malapit na kaibigan at kasama pa sa mga biyahe raw ito bago nagsimula yung problema. Ayon sa reklamo sa Muntinlupa City Prosecutor's Office, sabi ni Ramirez, ito raw si Dino Manyosa, sinabi sa kanya na kailangan niya mag-invest ng 50 million. At pagkatapos ng 2 taon, meron siyang 2 pagpipilian para maibalik yung kanyang investment. Paano raw yun?
Bilhin niya yung 2 bahay. Na merong 15% discount. O kaya, kumuha siya ng 8% interest in the sum of 58 million. Ayan, mga kaibigan. Ayon daw dito kay Dino, sabi nitong nagrereklamo, sinabihan siya na ano raw ito? Alam niyo na, yung dila, di ba? Tatayo, ganito, ganito, single detached houses. Ang nag-design daw, mga Manyosa, Isabel, tsaka yung Angelo. Yun daw, kontrata nasa Manyosa Properties Incorporated. Na ayon kay Dino, pag-aari ng pamilya nila. Na sila na magmamanage o nagmamanage nito pong Anahaw Project, mga kaibigan. Pero, noong 2018, nabalitaan ni Ramirez na itong proyekto napakaraming problema at hindi sila hindi matutuloy dun sa sinasabing deadline. Yung mga hindi natuloy, yung mga nahirapan sa pagbabayad sa mga supplier, at ito palang kumpanya nila, merong dispute, may problema sa Alabang Hills Homeowners Group. Pero nangako raw itong Dino, Manyosa, na maaayos yung problema. Pero nitong Mayo, mga kaibigan, hindi po nakapagbigay ng accounting kung saan dinala yung pera na inimbest niya. At inamin na yung proyekto hindi mapasimulan. Siguro wala na magtiwala sa kanila. Mga kaibigan. Pati pala yung sinasabing pagtatayuan ng proyekto, ibang kumpanya naman. Pero sa kanila rin, Manyosa Farm Stay Corporation ang may-ari. Ilang araw bago na tumanggap ng liham itong si Ramirez, mula dyan kay Dino, sinasabi sa kanya na yung kanyang pinuhunan hindi na maaaring ibalik due to an unforeseen position. Ano yun? Hindi makita na posisyon. Noong May 27, nag-alok sa halip daw 25% nung kanyang share in another property in Laguna. Bilang kabayaran siguro. Alam niyo magkano lang ang halaga? Nasabi niya 25% nung 50 million, di magkano yun? Di 5 million, di ba? Kung 25%. Papalitan, di ba? Alam niyo kung magkano ang worth nung sinasabing property sa Laguna? 1 million. Manggagancho ito, di ba? Kaya na-insulto raw siya doon sa alok sa kanya nitong Manyosa. Nagpadala na siya ng demand letter May 29 para inulit niya yung kanyang karapatan na mabawi yung kanyang investment. Et cetera na to, mga kaibigan. Madalit sabi, ito may mga atraso pala. At itong nagre-reklamong Ramirez, ang utang ho dito pala 50 million ang nagancho rito nitong Manyosa Hindi kaya yan yung, di ba? Ang presyo nung kaldero 55 million Mga kaibigan, di ba? Hindi nagkakalayo hindi kaya para dun yun.
Ito pa pala reklamo sa SEAG laban dyan kay Cayetano. Itong isang coach ng gymnastic, mga kaibigan, galit na galit dito sa mga kapalpakan nitong si Cayetano. For all the billions, it is plus, dito raw sa 30th Asian Games, organizer led by Speaker Alan Peter Cayetano, hindi man lang nito mai-provide yung mga basic, mga simple na gagamitin dito sa competition. Alam ba ninyo magkano, di ba may kakanta dyan sa opening yata yan? Mga Asian Games. Isa dyan sa, ilan sa mga magpe-perform dyan, yung Black Eyed Peas, yung si Pineda, di ba? Mga kaibigan, babayaran ng 2 million per minute. Isipin mo yan. Bawat minuto, 2 million. Magpe-perform lang dyan. Pagkatapos, ang pinali si Lea Salonga yata ito tsaka si Ryan Cayabyab. Ang ibabayad sa kanila, tig 1 milyon. At 10 araw na lang, SEA Games na. Ano ginagawa ko? Nagbibilang ng upuan at mesa sa office ng mami ko para mahiram. Para sa mga hurado sa kompetisyon. Judge pala ito. Mag-judge ito sa competition, sa gymnastic competition. Etong si Juan. Ang pangalan ni Lindsay Arellano ko. Yan, mga kaibigan. Magsisilbi siyang pero wala silang upuan na magagamit. Kaya, para sa mga oras sa kompetisyon, siya ang kumuha ng sarili nila ngayon. May budget kayo na 50 million sa kaldero nyo, pero wala kaming mesa. Kadiri kayo. Yan. Sipin ninyo, ang laki ng ibabayad sa entertainer. Mga kaibigan. Pero upuan, wala. Ayon sa kanya, lahat daw ng sports, walang upuan. Hindi lang para sa gymnastics. Speaker Alan Peter Cayetano formed Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee which usurped control of the spending. Ayun. Foundation ito, pinakialaman Yung pong paggastos daw para mapanghimasukan, yung paggastos, yung pera, ang punteriya, and deployment for the country's hosting of SEA Games, Olympics Committee, and Philippine Sports Commission na dapat sila ang in charge. Yun, mga kaibigan. Si Cayetano gumastos ng 1.5 billion sa SEA Games without any public bidding. Huwag ka na umasa. Kasi nga, ginamit nila foundation Tandaan ninyo yan, mga kaibigan. Sa bandang uli, malalaman ninyo, ganyan ang lalabas dyan. Including the 55 million for the Gintong Caldero in New Clark City managed by his henchman Bases Conversion Development Authority Vince Dison. Ay tinawag na estupido nitong si Arellano ko. Itong mga opisyal na ito na namahala po dito sa pagsandok ng pondo. Ano po, mga kaibigan? Medyo mauubusan tayo ng oras sa dami ng problema nitong pisgok-ugok na ito, mga kaibigan. Samantalang nung
ilan ba? October, last month. Sa pinagyabang nitong mga ito, di ba? The Philippines is ready to host the 30th edition of the Southeast Asian Games. Yan ang deklarasyon ng PISGOC noong pong October. Ayan, mga kaibigan. Ang tanong pang isa, kay Cayetano, ba't ka nandyan? Yun ang itanong nyo. House Speaker ka ba't ka nakialam dyan? Diba? Kung hindi pondo ang habol mo. Bakit nagkakahalaga ng 6,500 ang jacket dyan na gagamitin? At yung pantalon, nagkakahalaga ng 7,400. Magkano na yun, mga kaibigan? 14,000 na. Isang set, 14,000. Hindi pa kasali yung sombrero na mahigit 1,000. May t-shirt na 2,000 mahigit. Mga kaibigan, lintik katakot-takot na overpricing ang ginawa rito. Ayan, ang dami pang ang daming pautot nitong si Cayetano no? Ang daming palusot na hindi naman po o wala namang kaugnayan doon po sa kinu-question na maling paggamit ng pondo at pagwaldas ng pondo, mga kaibigan. Kasama na po ngayon itong malaking kahihiyan.